Ayan ang ating mga ipot, tuyo na. Sasako na ni Kuya Roy. Ito yung bagong tanggal ngayong umaga. Dahil maganda ang panahon ay medyo tuyo-tuyo na. So yan ang ginagawa natin sa ating mga ipot. Kinukumpos natin, binibilad, tapos may bibili niyan. Malagay mo na ito, malaga to. Hindi niya pinagagaya ng anak niya. So yan guys, ang ating mga manok ay marami na namang itlog. O yan o, daming itlog guys. Ngayon yung iba, sobrang dami ng itlog natin. So guys, ayan, nandito tayo ngayon sa farm. Time check tayo, mag-alas 8 ng umaga, sobrang aga. Ayan, so ang mangyayari, magdi-deliver tayo ngayon kasi meron tayong mga order na itlog. Maagang ipinapa-deliver sa atin kasi gagamitin ng DSWD yung mga itlog. So yan, kaya maaga tayo. Dito na tayo nakapagkape sa poultry. Papagawa din sana tayo dito, kaya lang nag-cancel yung manggagawa. Kami na lang ni Kuya Ray ang gagawa. Ayan ang itlog natin i-deliver ngayon sa Nauhan. Meron pang ay, dyan na pa sa bawat nakakasamatang bahan. O yan ang ating itlog. Madam, pabilang na lang, pasuyo na, pabilang ng tray para sigurado. 31 yung pabilang nyo lang kung kasi hindi, ito po ang bilangin nyo, itong dineliver ko para siguradong 31 tray yung order. Anong meron dito, madam? DSWD na ayuda? Every month to? Every week, sir. Every week? Kami po ang nanalo sa bidding mag-supply sa kanila. Sa kanila. So every week din itong itlog? Yes, sir. Ah, very good. Tapos eto ganun din? Sa lahat din? Sa lahat din, sir. Ilan ang beneficiaries? Bali, 78. Bali, buong Nauhan, sir. 78 barangays? Yes, sir. Ah, dami. Very good. Kasi, sir, may mga nauna nating deliver. So guys, ayan, pagkatapos namin mag-deliver ng mga itlog sa DSWD this morning, ayan, dito na kami at nagsimula na kaming maghukay para dun sa panibagong kulungan ng aming mga manok. So may mga native kami na mag-i-breed namin, tapos para nang sa ganun ay mapadami namin yung mga native namin manok. At yung ibang mga gagawin natin ay magbibreed tayo ng RTL. Titingnan natin kung paano natin mabibreed yung mga RTL na manok. Kung pwede tayo magpasisiw at pwede tayong magkaroon ng sarili nating mga RTL na sisiw, no? So yan yung gagawin natin dito. Magtatayo tayo ng breeding pen ng mga manok. So lalagay tayo ng mga tigli 5 o tig 10 sa bawat kulungan, tapos lalagyan natin ng
ating tandang. Ayan, para ma-breed sila. So, susubukan natin yan. So, dito, naghalo kami ng simento para lagyan namin ng simento yung mga haligi nung ating breeding pen, no. So, bumili na rin tayo ng mga materials dito. May yero, tapos ang dingding ay screen. Meron na rin tayo dyan. So, ang gagawin natin dito, pag natayo na natin yung mga haligi, ay atin itong lalagyan ng simento, tapos hihintayin natin siya matuyo hanggang sa tumigas na yung simento para mas matibay yung ating mga haligi. So, meron tayong ngayon ang katulong ko dito si Kuya Roy, kaming dalawa ang naghalo, kasama namin si Ate Charlotte dito. So, ito yung dalawang mag-asawa na mga sinama namin. Ito yung mga katulong natin sa poultry, at dun sa last video natin ay nagpunta nga tayo sa Jollibee at itrinit natin sila. So ayan, pag natapos namin gawin to, sobrang init ngayong araw na to at pagod na pagod. Siyempre hindi na tayo sanay sa mga gawain ganito, pero laban lang, tulong lang para na sa ganun ay madali natin matapos at hindi din natin pabayaan yung ating mga tao na magtrabaho on their own. So yan, malapit nang matapos at hopefully maganda kalabasan nito. At huhulihin na namin yung mga native namin na inahin, tapos yung mga manok na medyo maliliit. So yan, dito makikita nyo na nagpapatubig na ako ng nilalagyan natin ng tubig yung simento. Ayan, so ito yung paglalagyan natin. Minamaximize natin yung space natin dito kasi yung ating sa baba doon sa may gilid doon ay lalagyan pa natin yan ng isa pang RTL kulungan na magkakapacity siguro ng 1,000. So dito siguro ang magiging capacity natin ay mga nasa around 2,500 na manok sa area na to, kasi wala tayong masyadong malaking space. So ganun na lang ang gagawin natin siguro dito. I-maximize natin yung space kung saan tayo posibleng makapaglagay ng mga RTL pa. Yan. So, ang pinakamaganda siguro dito na gawin ay i-manage natin yung kung saan natin ilalagay ang mga pens, no? Lalo na yung mga poultry houses. So yan, nandito na tayo. Tayo ay nakapagtayo na ng ilang poste. Nalagyan na rin natin ng simento yan. Ayan, so nandito na tayo sa pangatlong poste dito. Katulong tayo ni Kuya Roy dito sa pagtatayo. Nag-enjoy din ako dito kasi napakatagal na panahon na tayong hindi naghahawak ng mapala. Napakatagal na panahon na rin tayong hindi naggagawa ng manual labor, no? So ito yung sa bagay, sanay-sanay naman tayo dito nung bata-bata tayo. Ito yung ating trabaho, laborer tayo sa mga construction. Ayan, so ang ating plano dito pag dumami ay syempre magbi-breed tayo, bibenta natin mahalang presyo ng mga native ngayon, ng mga manok ngayon. Kaya yan, so papadamihin natin yung ating mga native at saka magbi-breed tayo ng RTL para tayo na mismo sa atin mismo mga sisiw na tayo ang aalagaan natin yung sarili na nating mga manok at sarili na nating papisa dito sa ating farm. So ang gagawin natin dito, pag nangitlog na sila, pupulutin natin, tapos ilalagay natin sa incubator. Paparamihin natin pag napulot natin, pag madami, ilalagay natin sa incubator, papipisay natin, tapos ilalagay natin sa brooding pens nila. So ganun ang ating aalagaan. Papalakihin natin, bibili tayo ng mga feeds na pang sisiw, bibigyan natin ng vaccines para hindi mamatay ang ating mga sisiw, hindi magkapeste. Atin silang babaksinan para na sa ganun ay kumpleto vaccination sila para hindi sila masyado dapuan ng sakit. Ngayon itong ating ilang mga sisiw dito ay okay naman. Ilan? So yan, mapapansin nito. Ito yung mga poste, yung mga haligi na itatayo namin.
Umakot pa ng 3. Ayan. So dito kami. Ayan. Pumili ako ng 20 haligi kasi gagamitin pa namin yung iba doon sa brooding pens. So yan, tuloy-tuloy lang ang paglalagay ng semento para mas matibay sa ating mga haligi. Kahit dumaan ng bagyo, nitong nakaraang dumaan ng bagyo, wala masyadong nasira sa atin. Natiklap lang ng konti yung bubong doon, yung palupo ng bubong, pero hindi naman siya nasira at natiklap ng todo. Okay guys, so dito naglalagay tayo ng naglalagay si Kuya Roy dito ng kusot ng kahoy. Ito yung pinagtistisan ng kahoy. Ang ginagamit namin ngayon ay etong kusot ng kahoy kasi medyo absorbent siya, tapos mas madali siyang konti lang ilalagay mo, hindi masyadong madami, at mas natatakloban niya yung mga ipot, tapos hindi siya mabaho. Ayan, sumasama yung ipot sa kusot at kumakain. So, ngayon naman ay feeding time ng ating mga manok. Ayan, so kita naman ninyo ang tatakaw ng ating mga manok. This batch ay nasa 46 weeks na sila. 46 na ba? 45 weeks pa lang sila. Ang lalakas nilang kumain. Tapos ito ngayon ay nagbibigay na ng nasa around 92% ng kanilang egg production. So yon, 500 heads sila, nasa 460, 465 ang pinoproduce nila. Ayan, so maraming salamat. God bless you all later.